Moles. Tuloy na pong bubuksan ang Strait of Hormuz ngayong nagkasundo na ang US at Iran para sa isang peace deal. Lunes tayo ngayon, June 15, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, US at Iran nagkasundo ng tapusin ang sigalot sa Gitnang Silangan. Peace deal lalagdaan na sa June 19. Gatchalian Black naman nakahanda na sa dirty tricks ni Cayetano sakaling magkaroon daw ng special session. Senator Alan Peter Cayetano ikinumpara ang sarili kay Ninoy Aquino, grupong Atom pumalag. Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo nakaamba bukas. Bureau of Customs kumita ng mahigit 80 billion pesos sa buwan ng Mayo sa kabila ng suspensyon ng excise tax. Death toll naman sa 7.8 magnitude na lindol bumalo na sa bilang na 61. Ang Jensan International Airport balik operasyon na ngayong araw na ito. Bahay naman ni Bianca Isabel sa Dasmariñas Village sa Makati. Pinasok ng magnanakaw. Dayun, arestado yung sospek. Radyo natin nationwide. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Jessica San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Tuloy na pong bubuksan ang Strait of Hormuz ngayong nagkasundo na ang US at Iran para sa isang peace deal. Latest mula kay Jojon mula sa Washington. Jojon? Magandang umaga, Kuya Angel at Cheska. Good news. Mga kababayan, kinumpirma mismo ngayon US President Donald Trump at Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif na pinal na o kumpleto na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kasunduang ito, formal nang ititigil ang lahat ng operasyong militar sa lahat ng panig. Sabi pa nga ni Pangulong Trump, let the oil flow. Ito po ang agad-agad na sinabi lamang ni US President Donald Trump, ang libreng pagbubukas at pagtatanggal ng naval blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Hudyat ito para sa mga barko sa buong mundo na ipagpatuloy ang kalakalan ng langis. Nakatakdang maganap ang opisyal na signing ceremony ngayong darating na Biyernes, June 19 sa bansang Switzerland. At bago ito, Kuya Angel at Jessica, mga kababayan, magkakaroon muna ng serye ng mga teknikal na pag-uusap ang mga negosyador ngayong linggo. Bahagi ng kasunduan ang pagpapatigil ng gulo sa Lebanon. Gayunpaman, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng mga opisyalis ng Iran at hindi malinaw kung sumang-ayon na rin ang Israel na itigil ang operasyon nila sa bansang Lebanon. Teka muna, number one, bakit sa Geneva? Kasi ito yung tinatawag na Neutral country. Neutral country na tinatawag at ito ang pinili mismo ng bansang Iran at pumanig naman ang Amerika. Okay. So Iran ang pumili na kung pwede gawin sa Geneva yung pirmahan. Yes. Ay kasi ang nag-broker Pakistan, di sana gawin yung pirmahan sa Pakistan, di ba? Oh, pero Correct. mas Pero pinili nila ang Switzerland kasi ito nga yung tinatawag na neutral country. And then, tsaka nagpapadala siya ng isang mensahe na globally kinikilala itong kasunduan ito, di ba? Pero anong laman ng kasunduan, Jojon? Kasama diyan yung denuclearization ng Iran. Kasama pa rin yan, Kuya Angel, at ito yung pagtutulong din ng Amerika sa paglilinis ng mga military components ng mga pambomba sa bansang Iran. Pero ito po ay pag-uusapan pa sa buong linggo para ma-finalize ang Memorandum of Agreement or kasunduan ng dalawang bansa ng US at ng Iran. Okay. Doon sa pagtanggal nila ng blockade, ibig sabihin lahat ng naval forces ng US pull out na sa Strait of Hormuz? Hindi kaagad-agad mag-full out, pero ito po ay papayagan lahat at ang gagawin ng Amerika ay parang bodyguard sila sa mga gustong lumabas na mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Mag-escort pa rin? Akala ko wala ng kasi kung wala ng banta, why the need for escort? Kasama pa rin yan doon sa initial na usapan. Pero unti-unti nang mag-pull out ang mga US military forces dyan sa Strait of Hormuz. Okay. Ang susunod na tanong, partner, saan na naman sila i-deploy? Ano ba? Yun lang. Kasi marami-rami yun eh. Saan ang bagong assignment? Marami-rami. Oo. Marami-rami yun. Ito ngayon ang magandang gift kay Pangulong Trump dahil nagse-celebrate siya ngayon ng kanyang 80 na birthday celebrations dito ngayon sa White House. Kasama dyan ang pagkakaroon ngayon ng event dito ngayon sa White House kung kaya't mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng Washington DC, lalong-lalo na dito sa White House.
Ngayon ba birthday niya kahapon? Kahapon actually, pero kasama ngayon. Actually 14 kasi Sunday pa lang ngayon dito sa amin. So Sunday, June 14 sa inyo ay Lunes, ngayon po ang kanyang kaarawan. Isang UFC event ang gaganapin sa loob mismo ng White House. Okay. Talaga. Sige. Magbabardagulan sila doon sa loob, ha? Magbabakbakan sila Tama doon. ka. Anyway, tingnan natin at sana nga matapos na tuluyan ito, ano, at nga. magkasundo na nang sa gayon ibubaba na ang presyo. Kasi ngayon, magkano Brent uli, Joy John? Nung Friday? Magandang balita. Dahil nung Friday nang i-report ko, ito po ay $92 kada bariles. Pero ngayon po ay mukhang biglang nagbukas ang Brent crude oil ng 86 to 87 Wow! kada bariles ang Brent crude oil ngayon sa kanilang website. At Okay. ang WTI o ito yung tinatawag ng West Texas Intermediate Crude ay umaabot na ngayon sa $83, Kuya Angel, at ang lalaro hanggang $84 kada Galing. bariles. Wow. Pababa na from Galing sa 91. 90 plus 92. Di ba 92? Actually, 92. Oo. Nung inulat ko nung Friday sa iyo ay 92 at ngayon po ay sa kanilang website ay biglang bumaba ng 86 hanggang 87. Naglalaro po ito ngayon. Kailan Pero kaya malamang natin bumaba pa ito sa darating na maramdaman Lunes yan? hanggang Friday. O, di walang katuwiran mag-increase bukas. Di ba? Dito sa Pilipinas, di ba? Oo, Yun lang. Sasabihin nila, yan pa rin yung stock ganun ng din. mahal Ganun ginawa nila sa nung Diba? una, diba? Sabihin nila, stock yun eh. Dapat stock pero nagtataas kayo agad. dapat Agad-agad. Oo, kung 86, kung pababa na, dapat wala nang increase bukas, di ba? Walang ganon, walang ganyanan. Kung Walang decrease, masyadong trip. kung decrease pwede. Welcome. Oo, pero kung panibagong increase, hindi po pwede. Ayan, ha? Sige, abangan namin, Joy John, yung iba pang mga developments at sana nga walang nang Salamat. magiging aberya, ha? Balik sa inyong dalawa at good news nga ito. Magandang umaga at ingat po kayo. Maraming salamat. Si Joy John ako live mula po sa Washington, D.C. So, partner, ang Brent crude ay 86. Ang West Texas Intermediate ay 83. 86 ang Brent, ha? From 92. So, ibig sabihin, ang laki nung itinalon, ha? Ang laki nung binaba. Aabangan natin yan dito, partner. Oo, sana Ano naman, magiging wave sana naman dito? wala nang increase dito sa atin, ha? 500 family food packs ipinadala naman ng provincial government ng Cebu sa mga biktima ng lindol sa Sarangani at Jensan. 10 million pesos na financial assistance inilaan din para sa Jensan. Detalye ng balita mula sa 103.9 radyo natin na Pinamungahan Cebu mula kay Russell Angel Peras. Rizal. Magandang umaga Pilipinas, sa dumating na ang ayuda mula sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng programang From the People of Cebu, 2 wing van truck ang naghatid ng iba't ibang relief goods kabilang ang 500 family food pack, 500 kahon ng bottled mineral water, 500 hygiene kits, 500 sleeping kit at 432 kahon ng ready-to-eat meals. Inihayag din ni Cebu Governor Pam Barry-IV na naglaan ang lalawigan ng 10 milyong peso na pinansyal na ayuda para sa General Santos City na nakaranas ng matinding pinsala dulot ng lindol. Magkakaloob din ng tulong pinansyal sa iba pang lokal ng pamahalaang apektado ng sakuna. Nauna nang dumating sa General Santos City at Sarangani Province ang mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ng Cebu sa pangunguna ni Retired Colonel Dennis Pastor upang simulan ang relief operations sa lugar. Samantala, patuloy nang nagsiservisyo sa mga apektadong komunidad ang water truck mula sa Cebu upang makatulong sa kakulangan ng malinis na tubig habang nagpapatuloy ang pagbangon ng mga residente matapos ang lindol. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Russell Angel Davenferas, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Razzle. Samantala, dako naman tayo sa Giwan, LGU doon nakikisa sa pagdiriwang ng Environment Month. Coastal Alliance ng 7 munisipalidad sa Eastern Samar muling pinagtibay. Mula 103.7 Radyo Natin Giwan, kasama natin si Maureen Salamida. Maureen. Magandang umaga. Nakikiisa ang LGU Giwan sa pagdiriwang ng Environment Month ngayong buwan ng Hunyo at binigyang diin na patuloy na makikipagtulungan at mas pagtitibayan ang pakikipag-alyansa sa kalapit mga bayan sa pangangalaga ng karagatan at yamang dagat. Kasunod ito ng isinagawang Executive Committee meeting at
Memorandum of Agreement signing sa bayan ng Giwan kaugnay ng muling pagpapatibay ng Coastal Alliance sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Alliance of 7 municipalities para sa Integrated Coastal Zone Management kasama ang Giwan Development Foundation Inc., Rare Philippines at iba pang stakeholders. Ang A7 ay binubuo ng mga bayan ng Lawaan, Balanhiga, Hiporlos, Kinapundan, Salcedo, Mercedes at Giwan na unang nabuo 20 taon nang nakakalipas sa pangunguna ni Giwan Municipal Mayor Analiza Gonzalez Juan na tumatayong A7 chairperson sa kasalukuyan. Binigyang din ni Ms. Milin Pagatpatan, Project Coordinator ng GDFI, na ang pinaigting na koordinasyon ng mga nasabing bayan ay maging epektibo sa tulong ng lokal na komunidad at mangingisda sa pamamagitan ng tamang paggamit ng yamang dagat sa sustainableng paraan. Ang alyansa ay naglalayong masugpo ang mga suliranin sa karagatan tulad ng overfishing, illegal na pangingisda, pagkasira ng corals at iba pang marine habitats at pagpasok ng commercial fishing vessels sa municipal waters. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Municipal Fisheries Ordinance, mga pulisiya, pagpapalakas ng kapasidad ng mangingisda at pagpapaigting ng monitoring and assessment ng marine protected areas na bahagi ng long-term plans ng A7, inaasahan na mapapalakas nito ang pangangalaga sa karagatan at pagsulong sa responsableng paggamit ng yamang dagat para sa sustainable at climate resilient na Eastern Samar. At yan na balita sa oras nito. Mula rito sa 103.7 Radyo Natin Giwan, ito si Maureen Salamida, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Maureen.